Okay mga ka-DIY, ito naman tayo. Ang ating namang trivia ngayon ay feature ng TP5000 na charging module DC. Okay, so ang input nito, ang in voltage nito mga ka-DIY ay 4.2 hanggang 9 volts lang siyang feature. So alam nyo ba ng mga ka-DIY na pwede itong ma-modify? So sinadya talaga ito ng manufacturer na pwede itong i-modify. So ano bang modification na pwede natin gawin dito? So ang output charging nito ay hanggang nasa 3.6 volts lang. So intended talaga ito sa mga 32650 na LiPo4 battery na 3.2. So hanggang 3.6 yung fully charge niya. So kung gagamit tayo ng 18650, yung mga 3.7 volts na mga battery, so maaari kang mag-modify dito. So ano bang pwede natin? Dalawa. Meron itong dalawang modification na gagawin. Okay. Kung nakikita niyo yan, yan mga ka-DIY ito. Yun. Okay. Klaro ba? Yan. Yan o, yan. Yang dalawang yan. Okay. Hindi siya masyadong mapokus sa camera. Yan, kung makita niyo yung dalawang yan. Yan o, yan. Ituturo ko ha. Yung parang solder na hindi connected. So ang gagawin nating unang modification dyan, halimbawa kung gagamit tayo ng 3.7 volts, ipag-connect mo lang yan, i-jumper mo lang yung dalawa, at magiging output niya instead of 3.6 volts magiging 4.2 volts na. Yun ang maximum charging ng 3.7 volts na 18650 na battery. Okay, so ang isa pang modification na maaari nating i-modify dito, kung nakikita nyo, yan, meron siyang resistor na 100 ohms. Yung nakita nyo, medyo malabo yung yan. Yan o. Resistor yan mga ka-DIY. Meron ditong bakante, dalawa. Pwede nating lagyan pa to ng isang R1 kung gusto nating taasan ang capacity nito, yung output capacity. Kasi kung dito lang ang ating i-modify, gawin nating 4.2 volts ang output. Kasi capacity nito is only 1 ampere. Capacity distribution ng supply 1 ampere lang. So kung lalakasan natin, gawin natin 2 amperes, ito lagyan pa natin ng isang ganito resistor ito. Yun ang kanyang pangalawang modification. So kung iso-short mo dito yung i-jumper mong dalawa, maging 4.2, tapos pwede mo pang hahabaan taasan yung amperahe. So kaso lang meron siyang maging diferensya. Kung meron siyang parang built-in na heatsink dito, magiging mas mainit siya pag tinasaan mo ng amperahe. Pero instead of 4 to 5 hours na charging dito sa battery natin, kasi malaki yung battery kung makikita nyo. Ito ang battery na 32650. Mataas ang amperahe nito eh. This is 6000 milliampere or 6 amperes yun, kasi 1 ampere is 1000 milliampere yun. So ito ay 6 amperes o 6000 milliampere. Mataas. So matagal siya i-full charge. Matagal siya magpo-full kasi malaki ang capacity. Ito, malaki ang battery niyan. 3.2 volts lang ito. So ginagamit ito T5000, 1 ampere lang. Mapupuno naman siya, pero matagal, 4 to 5 hours na eh. Pero kapag minodify nyo ito, nilagyan pa ng isang resistor na may value na 100 ohms, magiging 2 amperes na siya. Pwede tayong pumili lang kasi 32650 lang ang ginagamit to na battery, 3.2. So ang yung fully charge is hanggang 3.6 to 3.7. So pwedeng amperahe lang ang taasan ko para mas mabilis siyang mag-charge. Sa steady na to, hindi po na, kasi built-in na to, default niya na is 3.6 volts na yung output niya. So pwede na. Pero kung 3.7 volts yung gagamitin, yung mga 18650 na mga battery, katulad nito mga ka-DIY, ito po ang sample ng 18650 na battery. Battery to sa laptop. Okay, 18650 na battery, 3.7 volts po ito. So pag gumamit ka nito, i-short mo lang yan. Yun, itong tinuro ko kanina. Yun, i-jumper mo lang yan. Yan. I-jumper mo lang yan. Tapos magiging 4.2 na kasi ang
full charge capacity nitong 3.7 ay aabot ng maximum, no? 4.2 volts. So, yun lang ang feature nito. Sinadya to ng manufacturer na pwede nating i-modify ang TP5000 na charging module. Okay.